before enrollment. Before enrollment. So pag start sa enrollment, wala na din pre-enlistment. Pero may iba na department kasi gigya po minapa-enlist nila. So wala ka limit sa pre-enlistment kung ato ano. Kasi may iba na college nga ginapa-pre-enlist danay give nila bisan enrollment period. So ideally wala na siya. Naman di 24/7. First na siya before 24/7 nato ng website my.cpu.edu.ph. Pero nakita sang administration ang expense ginhali nila sa GoDaddy. So GoDaddy ang the-host subong. That is why hindi na 24/7. Tapos nagsulod ang online enrollment nato ng pre-enlistment. Kasi nilang sang 2013 nag-start. 2014 nag-start. 2014 nag-start. So bago pa lang na siya, hindi nila right away mapa 24/7 na siya. It's because hindi pa man final ang system na doon on the process of development pa lang. Pero later on, himo na siya 24/7. Ang problem sina, pag 24/7 ang tao na mabantay. Because kung mag-down dapat ara siya mapatanaw ya ang status or if may mga sunog or something niya diyon matanaw ya bala maka-secure niya nga safe ang aton na server. Amo lang isa ang tao kag ang security na kag ang power nato ni nga naga-operate na mag 24/7. Pero later, pag mag-stable, mag-final na ning system naton, then amo na ang pag-implement nila sa 24/7 service. That is why subong from 7 to 6:30 ang service pa lang for the as of the meantime. Amo na siya. Pero dira ta pa kadto sa 24/7 nga nga goal. Within the time. Pero may cases ng makaano, di ba? Ang iba hindi. Sa subong, ang nag-provide sa internet natin ang Bayantel. Bayantel na siya. May mga cases na ginablock nila ang other ISP. Like for example, sa inyo balay, usually ga problema ng mga smart Kung for example, smart broadband gamit mo, hindi siya kalusot kaya ang iyang IP address naka-block sa Bayantel. So, hindi na mo na makontrol. Kay software lang gidya mag-develop, website lang gidya. Plus, ginbutang sa naton sa servers ng UCSC, which is dito na sa engineering. Why na kami control sa server. Okay? So, wala na hindi namon gid na ma-explain gid further kung anong kakatabo sina. Naman ang iban makasulod naman hindi. Pero ang amon ginasuspect amo na may blocking in between ISP. Kung magtabok ka from Globe to Bayantel, Bayantel to PLDT, Smart, mga sila mga ISP natin provider. Pero subong, so far daw ang Globe makasulod siya sa Bayantel. Makastoryahan sila. PLDT amo man. Then, amo na nang daw na ano ng Smart, kung Smart broadband user may problema siya. Ang ila mo brang solution is that if makapangita sila other internet source or may friends lang na may Globe or makahalin sila ibang internet cafe nga PLDT ang nagano or Bayantel, makasulod gi sila. Amo nang hindi tanan affected. So, biyan sa control naman. Kaya ang natabo kahapon, hindi sila kasulod sa My Central kay nag-change IP address. So, subong din fix na namon, nag-propagate siya dugay siyang propagation mo sang IP address. Ang concept sang pre-enlistment is that do ikaw ang nag-a-advise sa self mo, self-advising na type. So, ikaw ang nag-suggest kung anong next semester mo nga baon. Loose ni siya, wala ni siya mga validations. It is because initial pa lang siya. Ga-assume ka pa lang nga pasar ka sa amuling subject, so kuha mo ang next. Regardless kung pasar ka o hindi. That is why wala siya mga validation na ma-error siya or something na hindi mo na pwede pagkuhaon. It is because pag abot sa advising nga proper or naga face-to-face ang faculty kag ang student, mambala siya nga ay ito lagbong ka sa mo hindi mo ni pagkuhaon. So ang faculty ang maka-remove. So initial nga list na mama mo ning gusto ko for the next semester. That is why pa-pre-enlist ka mo before final exam. So gin-assume nyo mapasar ka mo. Na daw mo na siyang concept. Ang subject assignment niya sa enrollment niya nga date. Na iniya before enrollment. May nakita mo ko nga magkutla ko ng advantage ng pre-enlistment. Ang advantage niya is it's because for now gin nila na nga face-to-face ang faculty sa student. Kay bago pa lang system mo on development. So hindi pa familiar
familiar ang faculty sa system as well as student. That is why face-to-face. Pero later on, kung ano na, kung kabalo na, kung familiar na gid ang student ang faculty sa sistema, pwede na ni siya ma-remote wherein bisan magbakasyon ang estudyante mapa-pre-enlist sa, then makita sang faculty ang student, ang subject ganyan pa-pre-enlist ang iyang estudyante. Amo na siyang matabo. So kung for example faculty ko, makita ko di ang list ng subject na pa-enroll ya, for example nagbakasyon sa other countries. Bakasyon sa, makita ko di pwede ko ma-approve if wala siya issue sa grades. Okay. Amo na siya. For example, maayo na siya regular student, hindi siya regular student, then wala man siya issue sa grades, pasarya man tanan, pwede ko ma-approve ang grade. So makita na niya dayon nga gin-approve na ang advising. Then pwede ko man siya mahatagan subject assignment or schedules without presence ng student. Do amo man niya pang subong sir. The same. So bisan hindi ka magkadto sa eskwelahan, pwede ka ma-advisean, pwede ka mahatagan sa schedules of subject. Without presence, amo na siya matabo. Then after vacation sa estudyante, madiretso lang sa cashier. Okay. To pay sang amo gina ang pinaka goal, pero subong wala pa. Kay ano pa gina-develop lang, ginabantayan pa naton every step kung may mga problems or bugs in between. Pero may ibang na department nga gusto gid nila makita ang presence ng student. So hindi ta na mambal nga hindi ta makahimo rules nga hindi na sila di magkadto. Depende gyapon na sa department or sa college. Kay may ibang nga department nga gusto gid nila makita ang presence ng student nila for counseling. Na gusto gid nila ma-counsel nila ang student, ma-advisean or ma-storya. Amo na. That is why amo nang concept sang pre-enlistment naton. So kung gusto niya yang magbakasyon sa pwede siya pagbalik pwede na siya diretso din sa cashier if wala problema yung grades na ma-approve na sa faculty ang iyang grades kag matagan sa schedule. So mo na concept ng pre-enlistment. Pwede sila ka-skip sa pre-enlistment nga process. Tapos pwede na sila ka-skip, like for example, hindi man siya required. Ang pre-enlistment is optional. Pero may iban nga department nga gina-require. So depende sa College Manila. Pero sa process pwede kaya nga ka-skip sang ano. Kaya pag abot mo, for example, wala ka nagpa-pre-enlist, during enrollment, diri ka na lang nagkadto sa faculty. Pagkadto mo sa faculty, pwede ka ma-assign ng subject right away. Nga may skip ka sa pre-enlistment na process. So hindi siya required, optional siya. Pero may iban nga department nga gina-require. So depende ka po na sa college kag department. Gina-require kay hapusan ang faculty maghatag sang schedule. Kay maklik na lang sila sang submit button aran ng schedules tanan. Amo na nakahapos sila, that's why gina-require nila ang pre-enlistment. Hindi na magpalibog ang faculty magpangita sang subjects kag schedule na i-advise sa estudyante. Amo na siyang advantage.